para bang masasabi mo, perfecto na ang lahat. Ano ba naman to? Hupad talaga ng lalaki ko. Anong oras na ako? Ang lakas pa ng ulan. Ay naku sis, di ka pa nasana si Jowa mo pagod. Alam mo naman ang galing yun, mayaman sa oras. Kasi nga, you're sick. Ewan ko sa'yo, Miles. Huwag ka hater. Baka mahawa sila dyan sa kabutero mo. Hahahay! Sasoy! Magjowa ka na kasi bakla. Baka maapoy lahat ng tamis mo sa katawan. Pag kumanda kang Miss Minchin. Eh di wag, James. Kung ano yung kinalalaman yung pangalan mo, kinalambot naman ang boses mo. Huwag mo nga ako paano dyan, baka di kita matansya. Depress pa naman ako sa kiss natin kanina. Mag-move ka na kasi, sis. Di mo na may babalik pa yung score kung kahit anong gawin mo. Malosyo ka na sa ginagawa mo. Tignan mo si Liana. Mukhang pangating kinalimuti. Ganyan kasi pag may inspirasyon. Eh di ko yun na may jowa. Saksak niya sa bagay. Kasan ko na ba kasi, Rai? Itong bisig na lalaki to. Umibig ko na ngayon din ko sa pagiging date. Hindi ka naman ganyan dati. Sila ka bang hungry ka? Bakit nagdila pa ako yung gusto ko mga kamay sa mga mata ko? Ang sakit naman, mahal. Paano naman di mo alam yung mga kamay na ito na hinaagad ka parado? Kahit sabihin mo naman yung panahon. Oy! Sana all! Lord, sana naman magpalapot ko ka ng jowa kasing sweet ni Papa Roy. Sana ko'y naghahanap sundo sa akin sa labasan. Sing kiss, hindi paparay. Kahit bagsak sa place, panalo pa rin. Bakit ba kasi natagalan ngayon, ha? Alam ko naman makupad ka, pero hindi ka nito makupad na abot sa 2 oras mo ko pinaghihintay. Oo nga pala, paparay. Bakit ganito ka magsundo ngayon sa television? Nakakaramang ng hindi. Ano bang ganun kanina? Ano? May nakalimutan kasi akong tapusin na gawain kanina. Hindi na ako nakapag-text kasi wala lang naman yung baterya ko. Limitado lang din yung oras na binigyan ng palugit ng upal namin ko. Di ka man lang nagpasuyo sa mga kaklase mong tapos na? E di sana, hindi dapat ako nag-aalala ng sobra. Hindi na din ako mag-iisip ng kung ano-ano. Oo yan. Paborito mong tsokolate. Huwag ka naman alala, mahal. Sorry na. Hindi na po makaulit. I love you. Ewan ko sa'yo. I love you more. O siya. Hindi na kami makapagla. Tara na, mahal. Sa ilalim ng bayo. Bilis! Takbo! Hoy! Hindi na natin kailangan tumakbo. Hindi naman tayo nagmamadali. Right! Right! DJ Jen at DJ Ken, laging saya ang dalawa. Kahit anong problema, basta magkasama kami. Parang nawawala. Sa kanya ko natutunan ng kaligayahan hindi mapaliwanag sa maliit na bagay, sa tawanan namin at sa mga pangarap na binubuo namin ng magkasama. Pero minsan, parang nandito na siya. Parang may tinatago na hindi ko maintindihan. Hi! Salamat. May nahanap na tayo ng mga upuan. Kung di mukhang nakatayo na tayo kumain ng lunch. Grabe, ang dami ng tao sa kantina. Parang mga Amazon sa dami ng tao doon. Nanunulag para mga pila agad. Nasuntok pa nga ako sa mukha eh. Hala! Nadali ka ba pamalabas? Tingin nga! Baka may pasama. Joke lang eh. Alam mo, di ko pinakaya kalandian mo. Sa marami pang tao na lugar ko nakakaisip ng kalokohan. Oo, ako pa. Baka nakakalimutan mo. Kundi dahil sa kalandian ko, baka di ka mabaho. Ewan ko sa'yo. Pero maiba lang. Seryoso na to. Kapag kasama kita, kahit ano bang stress, mawawala. Parang ang gaan ng mundo. Ah, ganun. Kaya pala ayaw mo kong pakawalan, ano? Ako ko na. Aaminin ko na. Masaya ako kapag kasama kita. Lalo na kapag ganito lang. Simpleng kwentuhan sa mapayapang lugar. Habang magkahawak ang kamay natin. Parang walang ibang iniisip. Uy! Bigla ka namang natahimik dyan. Ano nangyari? Wala. Parang biglang napagod lang. Ang dami kasi inisip ko. Sabihin mo sa akin. Baka makatulong naman ako. Di ba pag malabasan ka? Kailangan ko laging may alam ka. Hindi naman lagi kailangan kayo piliwanag lahat sa'yo. Grabe ka naman! Wala naman akong ibig sabihin. Nag-aalala lang ako. Bakit parang ako mapali? Hindi naman sa ganun. Minsan kasi parang ang
ang dami mong tanong. Gusto ko rin ng tahimik. Yung hindi lang parang kinekos yung bawat kilos ko. Hindi naman kita kinekestyon. Gusto ko lang malaman kung anong iniisip mo kasi lately, ang dami mong tinatago. Hindi ka naman ganito dati eh. Parang layo-layo mo na. Alam mo, hindi mo nagsabi yung bigat ng mga iniisip ko. Minsan nakakasasip yung lagi may nag-aalala. Parang ang hirap huminga. So, ako pala yung pabigat. Ako pa yung dahilan kaya hindi ka masaya. Akala ko ba naman kaya natin lampasan ng lahat kung magkasama tayo? Hindi ko ang problema. Siguro lang overwhelmed din ako sa sorry. Minsan hindi ko napapansin na nagiging unfair na ako. Okay lang. Iintindihan ko naman. Pero sana, sabihin mo rin kahit konti. Yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Hindi ko naman gusto maging mabigat sa'yo. Sensya ka na rin. Ayoko naman na ganyan yung nararamdaman mo. Sa totoo lang, kasi ako rin kapag kasama kita. Hindi ka nga rito. Kahit minsan Kahit lang. minsan, nakakasakit ang buhay. Ikaw yung pahinga ko. Kaya minsan, natatakot lang ako mag-open up. Ayoko sa mga mahina kung masira yung moments natin dahil sa mga problema ko. Walang mababago sa pagtingin ko sa'yo. Magiging okay tayo. Basta magkasama lang tayo. Promise, hindi ako manunubad kahit anong problema pa yan. DJ Jen at DJ Ben, kailangan ko na parang lahat ng hinahanap ko. Siya ang pinakamaalagang, mabait at pinakamamuling taong nakilala ko. Sa bawat ngiti niya at sa bawat paghawak ng kamay ko, nararamdaman ko ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Kahit anong problema, maliit ba o malaki, alam kong kaya namin harapin basta't magkasama kami. Sa piling niya, ang lahat ay kaya nagpasan at lahat ay nagiging mas magaan. Paano ba yan, Chef? Pwede na ata maging sous chef. Parang galing ko na. Para sa akin, parang kailangan mo ng outing kasalayan pa, Mr. Sous Chef. Baka naman pag nagimon ka na mag-isa sa kusina, ay masunog lahat ng niluluto mo. Uy, grabe ka naman. Ikaw ngayon umahap ng oven dati, nasunog pa rin yung cookies. Ah! Aray! May pagbulat eh. Excuse me! Dali lang ang timer ko doon. Hindi ako may kasalanan. O siya, hindi mo ng baking powder kung isang cup na nasimulan mo na kanina. Mga isang kutsarita lang ha? Aha, isang kutsara. Hindi. Isang kutsarita lang. Ito nga kasi nakatitig masyado. Baka mamaya gusto na yung tinatabi kong ingredients. Ganito kadami. Ganito kadami. Ay, shit! Hay, naku, Ray! Dahil hindi ko pwedeng iwanan sa kusina eh. Sayang yung ingredients. Naghirapan ko mabilin yan. Tapos ikaw. Ang okay mo naman. Okay lang yan. Bibili lang ako ng mga bagong sangkap sa tindahan. Okay? Okay talaga? Hindi mo alam yung halaga ng sangkap. Nakakagabang pagsasayang ng pagkain. Kuya? Ate? Ah! Aray ko! Kuya, ang dulas naman dito! Tignan mo nga tayo para tayo mamuto sa dami ng halina. At least bagay sa'yo parang espasol. Espasol? Grabe ka! Ikaw nga parang... parang pakas kayo nila sobrahan ng pulbos. Eto sa'yo, kuya! Ayan, kuya, ikaw na ang hugog na kati. Abay, itong batang to ah. Baka ko nakalapit sa'yo, humanda ka. Wag, kuya! Ate, pigilan mo nga si kuya! Sige na, aminin mo na. Kung hindi ko sinabutan yung baking natin, wala tayong ganitong bonding moment. Sira ka talaga. Pero sige na nga. Salamat na rin. Ang kulit-kulit mo. Kuya, ate, tapos na ba kayo nagluto? Gutom na ako kakatawa eh. Wala din naman tapos yung niluluto ng ate Ellie mo. Pero mukhang wala nga lang pang himagas. Maglinis na muna tayo para makapagkain na. Sige, kuya, tulungan ko na kayo kumilis. DJ Ben, akala ko nasa amin na ang lahat. Isang pag-ibig na parang nakatadhana. Tuwing kasama ko siya, puno ng tawanan at makabulong ng pangako. Pinaniniwalaan kong walang magbabago sa amin. Sobrang saya ko noon. Hindi ko agad napansin, pero parang may nagtiba. Sabi mga sandaling tila malayo ang isip niya. At hindi na siya ang dating siya. Nasabi ko sa sarili ko na kunig-kunig lang yun, na ayos lang ang lahat. Ngayon, habang naalala ko, nakikita ko ang mga senyales na hindi ko pinansin. Ang distansyang unti-unting namamagitan sa amin.
Akala ko, hindi matitinan ang pagmamahalan namin. Pero minsan, ang mga di rin naasahan ang mabago sa lahat. Bakit ganun? Parang manilin lang pala yung ginagawa ko. Hindi mo maintindihan yung sarili ko. Hoy, Ray! Gagi! Nakakatawa kanina. Kung ano yung pinasasabi mo kasi, sinasabihan ka ba? Tama nga si Nick. Andan sa'yo, Tol. Hindi ka naman madalas utang, hindi ka tulog. Kulang ba tulog mo? Hindi ko nga din alam dyan eh. Basta parang uminit na lang bigla yung ulo ko kanina kay sir. Tapos yung hindi ko na rin napigilan yung bibig ko sa galit. Umayos ka na, Ray. Baka nakakawa ka na ulit sa kalokohan, ha? Pero huwag naman sana masobran at hindi oras ng ganyan. Malapit na ang finals. Dahil sa finals nga, gawa niyo may pinapagawa sa buwan. Deadline niyo sa susunod na ito, ha? Yeah. Malapit na matapos. Tapusin na din natin yung pinapagawa ng mga chikahan mamaya, ha? Ha? Anong pinapagawa niyo sir? Kay Mount Terror? Hindi ko maalala yung pinapagawa, Jamie. Pinagtitripan niyo ba ako? Ray! Ikaw, leader sa activity ng chikana. Nakakalahati na nga tayo, eh. Yung kay Sir Di Maano ay 2 linggo na yung binigay. Ikaw naman magpapaalala sa amin na yun palagi namin. Kasi mas mahihirapan tayo kapag yun ang hinuli. Bro, okay ka lang? Sinasabihan ka ba? Baka talalang yung sa susunod na pinapagawa ka rin. Siya pa naman yung palaging paborito nilutusan ng mga pro sa akin. Hindi, parang may mali talaga eh. Hindi ko talaga maalala. Pwede ba pasukin na lang sa email ko yung pinapagawa nila ng chikana at Sir Dima ano? Para masimulan ko na mamaya. Ryan! Ryan, hintay! Abis mo naman maglakad. Muntingan ko na ako yung di maabutan kung di pa kayo titigil sa gitar ng golpe, eh. Ano mga pala, Ryan? Yung gitar ngayon para sa sabi ko sa nakala ng kaya. Hindi mo kasi sinasagot yung mga hits ko sa'yo, eh. Ano? May meeting tayo. Sige, pupunta na ako. Ryan! Vince! Cancel! Mahal, pwede ba? Huwag mo na ngayon. May mga kailangan na akong tapusin. Sorry kung may nagawa ka na ako. Basta, pupusapan na ito mamaya. Ano? Hindi mo ako kakausap kasi sino ubusan ka na ng pansot? Hindi mo ba alam na anniversary natin kahapon? Pinaghintay mo ako at di mo ako sinipot. Sabi mo sa akin, makakahabol ka tapos mumuntahin mo lang ako at wala nang ng text o pasabi. Nagmukha akong tanga doon, Ray. Naghihintay, mag-isa. Baka nagkakamali ka ng mahal. Wala naman ako pinagin ng text sa'yo eh. Ako pa talaga yung mali dito? Hindi naman ako susugod dito kung wala, di ba? Pwede ba natin ito pag-usapan mamaya? Pangako, babawi ko sa'yo kasi marami kasi ako kailangan ng tapusin ngayon. Yan din yung sinabi mo nung nakaraan. Tapos ano? Kakalimutan mo na naman kung anong ginawa mo ngayon? Ay, ano? Ano na kami? Sige ayaw mo na kayo dyan. Amy, pangako, hindi ko nakakalimutan. Huwag mo naman sa kapilala yung init ng ulo mo. Medyo nakakaya Ako kasi. ba talaga? Ako ba ang mali dito? Alam mo ba kung gaano kasakit sa tuwing kailangan ikaw may kapag may gusto ako sabihin? Lagi ka namang may dahilan. Lagi kang may excuse kung bakit wala ka. Kung bakit malamig ka. Eliana! Pwede ba manahimik ka muna? Napupunta na una ko sa'yo. Ingay-ingay mo! Bakit na maiintindihan kung hindi mo naman sinasabi? Hindi mo man sinasagot ang mga tanong mo. Minsan, ang lamig mo. Minsan, parang wala ka sa sarili mo. Tapos, biglang ayos ka naman. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa buhay mo. Sa tingin ko madali ang lahat ng ito para sa akin. Hindi mo naiintindihan. Patong-patong na yung mga schoolworks ko. Sa deadline lahat ng ito. Hindi ko na nila kung paano maharapin yung mga problema ng sabay-sabay. Kung may pinagdadaanan ka, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ako sinasama sa mga problema mo? Lahat ng sakit ko, sinasabi ko sa iyo. Pero ikaw, puro na lang sekreto. Ano ba? Lagi na lang ganito. Kahit anong gawin ko parang hindi pa rin sapat. Lagi na lang akong mali sa paligid mo. Tay, hindi na kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko may pinagdadaanan ka. Iniintindi naman kita, pero bakit ako? Hindi mo maintindihan kung saan ako dito galing. Ano? Bakit kailangan yung ating bayan? Tulog. Ano? Cool off? Ganun na lang? Yun ang solusyon mo? Oo. Bakit yung kailangan
natin. So, sa mga tanong ko, sa sakit na nararamdaman ko ang tulad ko, sa halip na halapin natin ito magkasama, yun na lang. Ellie, patawan. Kung yan ang tingin mong makakabuti, sana alam mo kung gaano kasakit marinig ko yung mga solusyon mo. Nakalipas na ang ilang araw, ngunit nanatili pa rin nagagabag sa akin yung pinagdaan. Hindi ko na magtanto, nung umahandog na kami sa ganitong sitwasyon, isa sa mga hindi ko inakalang mangyayari sa amin, yung isa sa alam-alam namin kagaling na samahan namin, na hindi kailangan nahanapan ng kahit ang mga batas. Ngunit alam ko naman na hindi ito may iwasan, sapagkat isa ito sa mga pinagdadaanan ng mga magkasintahan. Hi! Ang sarap naman ang simoy ng hangin dito. Ha? Oo. Natatandaan ko yung mga panahon na napapadalas yung punta natin dito. Tapos ng klase, kay sarap balikan yung mga alaala yun. May problema ba tayo, Ryan? Ryan, sumugod ka naman. Hindi ko na maintindihan kung bakit nagkakatalino ka. Hindi ko nga rin naiintindihan kung bakit eh. Sabihin mo kasi sa akin kung ano yung problema na yan. Hindi yung tinatago mo lang sa sarili mo. Alam mo namang hindi ko gusto na ganyan ito basta sa harap ko. Kaya sabihin mo, ano ba ang gusto mong mangyari? Alam mo kung ano yung gusto kong mangyari? Gusto ko na tapusin to. Ano naman ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba dahil mo malaman ano yung gusto kong mangyari? Gusto ko naiintindihan ng total. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan eh. Dahil kung sa away natin mga nakarang araw, huwag mong dinadaan sa din yung mga bagay na pwede pa naman natin mapag-usapan, Ray. Wala tayong dapat pag-usapan pa, Ellie. Hindi mo pa nakikita yung sitwasyon natin dalawa? Ano sa araw-araw na lang tayo ganito? Yung mga bagay na dapat nakaayos natin, lagi na lang nauwi sa agitan. Hindi mo pa naiisip? Hindi na nakapagod din para sa akin. Sumasabay ko sa mga problema ko sa school. Sa tingin mo ba ikaw lang ang may mga pinagdadaanan dito? Kahit ako naman, Ray, patong-patong rin naman ang mga problema ko. Pero sinusubukan kong lumaban. Sinusubukan kong bigyan ng atensyon ng relasyon natin dahil gusto ko ipadama sa'yo na mahal kita. Kahit ibuhos man sa akin lahat ng problema sa mundo. Hindi, Ellie. Hindi mo kailan nang naiintindihan yung sitwasyon ko ngayon. Kahit ilang beses ko subukan, wala nang magbabago pa. Mas mabuti pa, maghiwalay na tayo. Ganyan na lang ba sa tingin mo ang paraan? Para matigil itong problema natin? Wala ka na bang ibang magandang solusyon para maayos natin to? Sorry, Ellie. Tawarin mo ako, pero hindi ko na kaya bigyan pa ng oras ng relasyon natin. Parang ang dali lang sabihin yan sa'yo ah. Sorry, Ellie. Ganditin lang siguro tayo. Naging nasyonal man ako, ngunit hindi pa ako tuluyan ng hantip nang bigla siyang umalis na iwan ako. Ako ay napatulala at nagtataka sa kanyang bigla ang paipag-iwalay sa akin ng walang dahilan. Ngunit hindi ko itatanggi na pabigatin ako sa mga oras na siya ay nangangailangan ng aking suporta. Dumaan ang 2 araw na makipag-iwalay sa akin si Ryan. Ngunit hindi ko pa rin matanggap na matatapos kami ng ganun-ganun lang. Iniisip ko na baka ako yung may mali. Please, Ray. Saan kaya yun? Ryan? Aiden? Sino hinahanap niyo? Dito po ba si Ray? Kailangan po kasi siyang makausap. Nako, nakita ko siya kanina umalis. Ito na nga siya maleta pero hindi ko alam kung saan siya pupunta. Hindi ko nga alam kung
Ayan na nga bang sinasabi ko. Maleta? Bakit may maleta? Saan tayo pupunta, Ray? Nako, may pag-iwan talaga na naganap. Wala man lang pasabi, wala man lang pasensya na, pero aalis ako at hindi mo may kinapamuli. Tama. Alam mo, kahit naman nahihirapan ka para sa lahat ng problema sa mundo, hindi ba dapat iniisip din natin kung ano ang nararamdaman ng tao mahal natin? Nakakadismaya, nakakaawa, nakakapangina. Paano kaya ito malalampasan ni Eddie? Paano lang kanyang gagawin? Kaya alamin natin ulit ang kwento ni Eddie. DJ Jen, hindi ko inakala na hantong ako sa ganitong sitwasyon ng buhay ko. Nagdudusa ako sa bawat pag-iyak. Paghihinga ay daladala ko ang bigat sa aking bibig. Ang sakit na pagkawala, tila aking maihahambing sa sarili na hinahanap ang pinakamamahal kong sila. Walang araw na hindi ko siya naisip hanggang sumantong na sa ulo, hindi ko na nakaya. Ay, magandang araw po, tita. Gusto po sana namin kausapin si Ellie. Oh, pasok kayo. Maupo muna kayo dito. Kukuhanin po kayo ng makakain, ha? Nagpapala pa po kayo. Salamat po sa mga merienda. Naku, mabuti nga kung malito kayo. Hindi ko na kasi alam kung paano kakausapin ng anak ko. Alam niyo ba, ilang araw na kasi siyang hindi makausap ng maayos. Sana sa inyo magsabi siya kung ano ba yung nasa isip niya. Kaya nga ako pinapabot na dito kita. Alalang nalalaman ko pamilya ni Eddie. Hindi na rin ko siya nasagot sa mga tawag namin. Tawagin niyo nga ang batang niyo sa kanyang kwarto. Kausapin niyo nga. Sige po, tita. Eddie? Eddie? Kami to, mga kaibigan mo. Eddie, ilang linggo ka nang hindi nakakasok. Kamusta ka na? Sagutin mo naman kami, oh. Oh! Bakit nandito kayo? Sabi ko naman sa inyo, nabayin niyo muna ako. Hindi ko naman kayo kailangan eh. Ano yan? Ang takas na malabog ng pinto. Umalis na kayong lahat! Hayaan niyo muna ako dito. Hindi ko naman kayo pinapakailangan. Anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Pupunta yung mga kaklase mo para kamustahin ka, tapos ganyan yung itatrato mo sa kanila? Anak! Hindi namin alam kung paano ka kakausapin. Nasasaktan din ang nanay ko. Paano kita naririnig kung hindi? Wala akong magawa kung ganun ka, anak. Ma! Hindi mo na ako sinay! Hindi ko na po alam gagawin ko. Kasi napapayaran ko na rin po yung pag-aaral ko. Hindi ko po matanggap na sabay-sabay lahat ng mga nangyayari sa akin. Hindi ko rin alam kung saan ako nalapit kasi naiiyak ako malaman mo. Nagkakagalito na po ako. Anak, halika nga dito kay nanay. Laging langkap na yung manibigay ko. Mama, mahal ko po si Nay. Hindi mo pinalam mo ko bigla sa elip. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang. Ginawa ko naman ang lahat. Inuna ko siya kaysa sa aking sarili. Halos mabaliw ako. May salba ko lang ang relasyon namin. Pero nagawa niyo pa na akong iiwan. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Ma! Tulungan niyo po ako! Anak! Mahal na mahal ka namin. Alam mo, gagawin namin lahat. Mapunan lang yung pagmamahal na hinahanap mo. Mahal na, anak. Oo nga, siswa. Nandito lang kami para sa'yo. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Alam mo kung makakayanan mo yung sis. Kaya mo na yung ex mo na yun. Wala siyang kwenta. Kaya ka. Hindi ka dapat ginaganon lang. Simula ngayon, aaway na natin yung ex mo. Anak, diba, alam mo, masakit pinagdadaanan mo. Ang mga pag-ibig, mahirap kalimutan. Pero tandaan mo, mahalaga ka.
Grabe, hindi ko masabi partner yung nararamdaman ko ngayon. Parang may halong lungkot at galit. Nakakaloko nga partner. Miski ako, hindi pa rin nakakatiwala at nakikipag-hiwalay siya. Tapos, basta-basta ka na nag-iwan na walang masabi. Nakakatindig balahid mo nga naman. Sa pagkwento pa lang ni Sender sa party na yun, kung ano na ang nararamdaman ko. Pero ikaw partner, sa tingin mo, ano nararamdaman mo pag ginawa sa'yo yun? Ay nako, kung ako yan, baka hindi ko na natiis at ipag-ideya ko siya. Uy! Pero syempre, hindi ka naman natapos sa mga kaganapan sa storya natin. Kaya wag mga tayo masyadong pamusga. Tama ka dyan, partner. Kaya naman aming mga tagapakinig, manatiling nakatutok sa aming kwento ngayon. DJ Jen, matagal na rin pala simula nung huli ko nakita si Ryan. Pero may fiancé na ako ngayon. At nagpapasalamat ako dahil napakaswerte ko sa kanya. Kasi napakahaba ng pasensya niya sa akin. Ngunit, di ba hangin ba niya sa akin na tatanong na ano na kaya kami na yung ni Ryan? Queen? Oh, Queen! Ikaw pala! Kamusta? Ate Ellie, hindi ko inaasahan na makikita tayo dito. Kamusta ka na? Mabuti naman, kahit pa paano. Kamusta ka naman? Kamusta si Rai? Sigurado, tumutok na siya. Ah, siya si Queen. Kaibigan ko nung kolehiyo, mahal. Queen, ito naman ang kasintahan ko, si Miguel. Naroon ba naman? Nagkita ulit kayong dalawa. Matapos ang ilang taon. Oo nga eh. Kamusta ang naging preparasyon para sa kasal niyo? Excited na! Malapit na